Ayan, so ito na po yung pangalawang part ng ating video. So kung napanood nyo yung una, ipinakita natin yung ating sample ng Objective 9, 11, and 12. Ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo ang aking natapos na sample MOV for Objective 13. Teachers, ito pong ating ipinapakita ay tapos na o personally crafted ng inyo. Personally crafted ko po ito. So pwede nyo po dyan tingnan. So sa Objective 13, nakalagay po dito, nilagyan ko na para guided kayo, 4 na MOV ang kailangan. So madali lang naman po ito. So ayan, 1, 2, 4 or 5. So pumili kayo dyan ng 4. So ako pumili ako dito ng 4. Papakita ko sa inyo yung 4. MOV1, yung course or training na natapos nyo, then with annotation. Then pangalawa naman yung another training with annotation and with supported by implementation. So kayo po, lagyan nyo na lang po dito ng pictures. Then MOV3, dapat are you the resource speaker? Kung naging resource speaker ka po, ayan, lagay mo yung certificate. Then with annotation ulit. Then pang-4 na MOV naman yung attended the LAC or inset. So tayo po inset, so may annotation ulit. Ayan, so kompleto po yan, 4 na MOV. Okay, so again po, kayo ay guided na kasi kitang-kita nyo naman po dito. Next is, ipakita naman natin Objective 14. So again, sa mga nanonood pa lang, so ito po ay MOVs for proficient teachers ngayong school year 2023 to 2024. Next, Objective 14. Okay, 4 po ulit ng kailangan na MOV. So ito po yung mga kailangan nyo. Yung certification from ICT Coord, then IPCRF Development Plan, mid-year, then updated. So ngayon po, papakita ko sa inyo ang sample natin dyan. Ayan. Pangalawang MOV, pangatlo, then pang-4. So yan po yung ating mga MOV. So kompleto po yan. Since 4 lang naman na kailangan, meron po tayong sample. Okay, next is ang pinakalas na po sa non-classroom observation indicators, Objective 15. So, ipakita natin. So, ito po yung plus factor. Isa lang po na MOV ang kailangan. But then, sabi ko nga po, tayo po ay magkapakita ng mga sample. So, isa ang kailangan. But then, nagbigay tayo dito ng mga sample na more than 1 with annotation na po ito. Kayo po, teachers, i-dagdag nyo na lang pictures. Lagyan nyo po ito ng pictures. But then, yung annotation, ayan po. Halos nakita na po ninyo. Okay, so, yan po yung ating mga samples ng MOV. So, ngayon po, teachers, kung makikita nyo, we have here also, or naglagay ako dito ng sample, or I mean, portfolio na mismo, para hindi na kayo mahirapan. Andito na po yung ating sample. We have here 2 designs. Magbukas tayo ng isa. So, yan. Ito po ay updated na po sa ating school year 2023 to 2024 na RPMS portfolio. So, ayan po. Yung mga laman. Pwede nyo po itong gamitin din. Okay, so design 1 po yan natin. Ngayon naman po, ipakita natin yung ating design 2. Kung ayaw nyo po nun, we have here the second design. Yan. Ayan po. So, second design po tayo. Yan. So, again po, ito po ay updated na po kung ano yung nasa guidelines natin. Yan din po yung nakalagay sa ating portfolio. Ayan. So, sana po nakita nyo yung sample natin. Ito po ay lahat editable. Or pwede nyo po i-edit. Then, naglagay din tayo dito ng tabbings. So, yan po, teachers. So, sana ay may nakuha kayo. Anyway, kung kayo po ay may tanong sa ating mga ipinakita, ilalagay ko po yung link ng aking messenger so that you can contact me, or if you have comments, mag-iwan lang po kayo ng comments sa comment section ng ating video. So again, this is Teacher Jed, and good luck po sa ating lahat, and happy RPMS IPCRF making. So ito po ay mga sample natin na sana makatulong sa inyo. If nakakatulong tayo, you can always like or subscribe sa ating channel. So hanggang dito na lamang po. Thank you for watching, and